Mga kababayan at mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ang topic po natin ay yung isang babae na kung kailan tumanda at nagkaedad, gustong sumikat. Alam po natin mga kababayan na si Epifanio Labrador ay isang matapang na gumagawa ng mga paninira sa isang personalidad, lalong-lalo na po sa mga gusto niyang siraan na kapalit ng limpak-limpak na pera para pagkakitaan ang mga ito, at sinasama po ang buong Iglesia ni Cristo. Ngayon naman mga kababayan at mga kapatid, itong nagngangalang Aling Marie ay isang content creator. Gusto din kumita ng limpak-limpak na salapi. Kaya para kumita po siya ng pera dito, para magkaroon po siya ng views, dinadamay niya po ang Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po hindi po niya ginagalang po ang ating namamahala. Binabastos niya po ang buong pamamahala mga kababayan. At pakinggan po natin itong mga ginagawa niya, kung gaano niya siraan ang buong Iglesia ni Cristo. At meron siyang mga pinapakitang mga dokumento na ang Iglesia ni Cristo ay puro utang na daw mga kababayan at mga kapatid. Nabasa ko nga po sa mga comment na mga kapatid doon sa kanyang video, sa comment section mga kababayan, si Aling Marie, nung sinabihan po na, Aling Marie, mag-iingat po kayo sa mga sinasabi nyong mga komento sa video nyo. Kung wala po kayong maipakitang mga ebidensya, tumahimik na lang po kayo. O isang kaso na libel case, yung sinasabi nilang kailangan pagka nagbitaw ka ng mga salita, meron kang legal basis na totoo ang iyong binibitawan. Si Aling Marie, mga kababayan, nagre-reply sa mga comment ng mga nagpapayo sa kanya na mag-iingat po sa mga sinasabi niya kasi baka makasuhan siya ng patong-patong na kaso. Baka magaya ito kay Mr. Epifanio Labrador. Talagang kinasuhan po ng mga kapatid na talagang haharap po sa mga patong-patong na kaso na libel case mga kababayan. Si Aling Marie matapang pa na nagre-reply sa mga comment na nagpapayo sa kanya na baka kayo ang kasuhan ko ng cyberbullying. Aba, siya pa yung nananakot mga kababayan at mga kapatid. Matapang si Aling Marie. Aling Marie, sumagot ka po sa aking video ngayon. Sana mapanood mo ito. Magpakita ko po ng mga ebidensya na sinasabi mong may utang ang Iglesia ni Cristo. Magpakita ko po ng mga dokumento na yung mga pinapakita mo, kinuha mo lamang ito sa social media na hindi ka man lang nagsaliksik kung ito ba ay totoo. Aling Marie, tigilan nyo po yung mga sinasabi nyo dyan. Baka mamaya patulang kayo ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, magsisi kayo sa huli. Ang pagsisisi, Aling Marie, laging nasa huli, wala sa unahan. Tatandaan nyo po yan. Nagkakaedad na po tayo. Isipin nyo na po, Aling Marie, yung mga bagay-bagay na ikakabuti nyo po, lalong-lalo na po sa inyong edad. Mahirap po yan, Aling Marie, mamaya, ma-stress po kayo sa mga kaso na isasampa sa inyo ng mga kapatid. Dahil po sa ginagawa nyong paninira na wala kang basehan. Na kagaya po ni Epifanio Labrador na ngayon ang buhay niya ay hindi na matahimik dahil nai-stress na sa kaso ng mga isinampa ng mga kapatid. Kaya Aling Marie, payong kababayan na lang ito. Kahit na sobrang bastos ng bibig nyo, ito na lang ang may papayo ko sa inyo, Aling Marie. Gumawa po kayo ng mga bagay-bagay na ikagaganda ng buhay nyo. Dahil may edad na po tayo. Ngayon mga kababayan, panoorin po natin yung kanyang video. Itong video na ito ay may 1 buwan na pong nakakaraan. Malamang sa mga kapatid natin at mga sumusubaybay sa ating
video na ginagawa natin, baka napanood na po ito. Ipapakita ko lamang po sa inyo mga kababayan para yung ibang hindi nakapanood, makita din nila kung ano yung mga sinasabi ni Aling Marie na sinasabi natin. Baka kasi mamaya sabihan nyo na ang inyong lingkod gumagawa lang ng kwento. Ngayon, ipapakita natin na meron tayong basehan sa mga sinasabi niya. Di umano punong-puno daw ng utang ang Iglesia ni Cristo na kasabwat pa umano si President Duterte na talagang siya daw yung nandun na pumirma at si Ka Eduardo Manalo para lang makautang ng bilyon-bilyon sa isang bangko. Pakinggan po natin itong vlogger na ito na gustong sumikat. Siya pa yung nagagalit at siya pa yung may gana na magsampa ng kaso sa mga nagko-comment sa kanya na cyberbullying na ginagamit niya, na opinion lang daw niya yun. Aling Marie, mamaya sasabihin ko sa inyo. At dito, kinokomenta niya ng bakit? Sabi niya, ano ako bata? Tatakutin nyo? Baka kayo ang kasuhan ko ng cyberbullying. Aba, Aling Marie, tapang nyo ha. Kayo pa ang may ganang magkaso sa mga nagpapayo sa inyo. Aling Marie, sabi ko sa inyo, hindi po kayo bibiruin ng mga kapatid. Maraming mga lawyers ng mga Iglesia ni Cristo at nakakaalam ng legal basis dito na ang iyong sinasabi may karampatang parusa yan kung hindi mo mapatotohanan na totoo ang mga sinasabi mo, Aling Marie. Baka mamaya tawagin mo lahat ng mga sinasamba mong rebulto. Ito kasing si Aling Marie talagang walang humpay na tinatawag ang Iglesia ni Cristo na isang kulto. Aling Marie, talagang matabil ang bibig mo. O ngayon, ipapakita natin itong sinasabi ni Aling Marie. Kung ano ba yung mga hirit niya na laban sa Iglesia ni Cristo. At meron din siyang binabatikos sa politiko Meron din siyang tinitira na politiko na ayaw niya. Tindi ni Aling Marie. Halatang may kinakampihan si Aling Marie dito, mga mahal kong mga kababayan. Aling Marie, eto ipapakita ko lang yung video mo na ginawa mo ha. Baka sabihin mo, gumagawa tayo ng kwento gaya ng ginagawa mo. Natama lang yung pangalan mo, Aling Marie, na isang marites sa social media na nakakita lang ng chismis na tungkol sa viral. Viral ito. Kumikinang na pera, 'di ba? Yan ang isipan mo para mag-viral ka, para pag-usapan ka ngayon, pag-uusapan ka namin. Kaming mga vlogger na mga Iglesia ni Cristo, pasisikating ka namin, Aling Marie. Hanggang sa merong kapatid na makakita dito, nasasampahan ka ng kaso. Gaya ni Epifanio Labrador na ngayon na stress na at nagkakasakit na ng malubhang karamdaman na naglasing na ito. Ngayon, eto na mga kababayan. Eto na si Aling Marie. Pakinggan natin kung ano ang kanyang mga sinasabi. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Ito na naman po si Aling Marie. At banatan po natin tong si Manalo. No? Una, sa mga member po ng INC, pasensya na po kayo, hindi kayo kasali dito sapagkat kayo ay mga biktima lang. At kung sino magtatanggol sa inyong sekta ay okay lang po yan. Aling Marie, sasabihin ko sa iyo, pag binatikos mo ang aming namamahala at buong Iglesia ni Cristo, kasama kami dito. Dahil ginagalang po namin ang aming namamahala. Yung mga bintang mo, patunayan mo yan. Talagang makakasuhan ka dito, Aling Marie. Gaya ni Epifanio Labrador. Sana mapanood mo ito.
Magpakita ka ng mga ebidensya, Aling Marie, ha. Nasa huli ang pagsisisi, Aling Marie. Sisikat ka ngayon. Ngayon, talagang gusto mo ng atensyon, bibigyan ka namin ng atensyon. Hindi ko po maialis sa inyo yan sapagkat ang naging sekta ni Manalo ay tila parang kay Kibuloy. No? Maraming nabiktima, maraming napaniwala at maraming narakitan na ang ginagamit ay ang mga member nito na hindi namamalayan ng mga member kung anong ginagawa ng kanilang pastor. Okay. Ito po, meron po tayong narinig na dahilan kung bakit itong si Manalo ay hindi hiwalay kay Duterte ay sapagkat ito. Meron po kayong napansin, mga kababayan? Meron po kayong napansin sa kanya? Meron daw siyang narinig. Meron siyang nakikita niyo, mga kababayan. Meron akong narinig. Ibig sabihin, mga kababayan, narinig lang niya sa kanyang tenga. Ibig sabihin, chismis po ito. Aling Marie, ganyan ba ang pagpapakita o pagpapahayag ng kalayaan sa pagdadaldal sa social media? Kahit narinig lamang na wala ka namang patotoo, pwede mo nang sabihan ang kahit kaninong tao o organisasyon para siraan? Merong mga abogado dito na magko-comment. Sana yung mga abogadong mga kapatid, kahit mga hindi abogadong mga kapatid, mga kababayan, mag-comment po kayo. Ano po ang pwedeng ikaso kay Aling Marie? Ay pinayagan o may deal sila ni Digongyo, no? Na makakuha ng higit 8 bilyong piso. Bilang Executive Minister Eduardo V. Manalo ng nasabing loan agreement na di pa nababayaran hanggang ngayon, no? O mga kababayan, mahigit 8 bilyon daw ang loan agreement ni Tatay Digong at ng pamamahala at ng bangko. Hanggang ngayon daw ay hindi nababayaran ang utang na ito. Aling Marie, yari ka dito. Kung hindi mo mapatunayan itong sinasabi mo, Aling Marie, talagang meron kang haharaping kaso dito. Libel case po ito. Paninirang puri. Po, Aling Marie, pati si Tatay Digong, dinamay mo ang pamamahala, dinamay mo din, pati bangko din. Paano ka nakakuha ng isang papel? Aling Marie, sinasabi ko sa iyo, mahirap pong makakuha ng papel sa bangko. Mahigpit na pinagbabawal po yan ng kahit sino. Yung paglalabas sa mga dokumentong yan, kung yan ay totoo, patunayan mo sa korte, Aling Marie, na may utang ang Iglesia ni Cristo sa bangko. Patunayan mo yan. Kaming mga magkakapatid sa Iglesia ni Cristo, pag totoo yan, hihiwalay kami sa pagiging Iglesia ni Cristo namin. Tatandaan mo yan. Pero kung wala kang may pakitang basehan dyan na katotohanan, kakasuhan ka ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po sa mga abogado na mga kapatid. Mapapahiya ka dito. Patunayan mo yan, Aling Marie. Sumagot ka sa aking video ngayon. Sumagot ka. Patunayan mo yan sa korte na totoo ang mga sinasabi mo na may utang ang Iglesia ni Cristo sa bangko na nakipag-deal kay Tatay Digong. Hindi mo napatunayan yan, Aling Marie, mananagot ka sa batas. Dahil yung ginagawa mo isang paninirang puri yan. At yan po ay sa Asia United Bank, sa AUB. Na-approve po ni Digongyo ito, no? Na 6 na beses nag-loan na mayroong agreement. So, ibig sabihin po, nakatali o nakakumit itong si Manalo sa mga Duterte, kung kaya't yung gagawin nila na yan, na mga rally-rally ay hindi para sa kapayapaan, hindi para kay Marcos, hindi para mawala ang mga kawatan, na katulad ni Sara Duterte na nilustay ng 7 araw, hindi po 11 araw, 7 araw niya nilustay ang 125 milyong
nanggaling sa dugo at pawis ng mamamayan. Kaya po ito, si Manalo ay nakakumit at ngayon ay nananawagan sa lahat ng lugar na mayroon silang sekta ng kanilang pananampalataya ay dahil dito, nakakumit siya, may deal sila, may utang na loob siya kay Duterte. Kung kaya't wag po kayo palilinlang. Yung mga atin po sa 13. Mga kababayan at mga kapatid, maliwanag po ang kanyang sinasabi. Maliwanag po ang sinabi ni Aling Marie, mga kababayan, na isang marites, na isang chismosa sa social media, na isang babaeng version ni Epifanio Labrador, na nakakita lamang ng mga chismis sa social media, kanyang pinapakalat na para magkapera. Aba, Aling Marie, mukhang magagaya ka kay Epifanio Labrador, na humaharap ngayon sa mga patong-patong na kaso na sinampa ng mga kapatid. Buong Pilipinas po may kaso po ito, Aling Marie. Baka gusto mong sumunod sa mga yapak ni Epifanio Labrador na nagtatago na po sa batas, na nasa bundok na po ito. Nagkaroon na po ng matinding karamdaman dahil sa matinding stress na nararanasan niya ngayon. Aling Marie, baka isang araw umakyat ka na rin ng bundok, Aling Marie. Dahil sa stress na isipin mo, Aling Marie, pag kinasuhan ka ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, buong Pilipinas, lilibutin mo, Aling Marie. Tignan mo si Epifanio Labrador. 2 beses nang hindi sumipot sa prosecutor's office na binigay po ng korte. Aling Marie, baka sabihin mo, joke po ito, Aling Marie. Sana mapanood mo ito, Aling Marie. Kung nanonood ka man, Aling Marie, I'm calling your attention. Please stay with me just this time. Makinig po kayo. Habang maaga pa, humingi na po kayo ng apology sa buong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at sa aming namamahala. Maaring mapatawad ka po. Pero kung magmamatigas po kayo, Aling Marie, sa inyong matabil na bibig, pasensya na po. Mukhang tagilid po kayo dito. Pinapayuhan kayo ng mga kapatid na mga nagko-comment, pati mga kababayan natin na, Aling Marie, maghinay-hinay po kayo sa mga sinasabi nyo ngayon. Dahil kung wala po kayong matibay na ebidensya dito, mukhang magagaya kayo kay Epifanio Labrador na nagsisisi na ngayon. Aling Marie, mukhang tagilid ka talaga, Aling Marie. Mukhang ikaw pa yung matapang na sinasabihan mo yung mga kinokomenta mo sa social media. Dun sa video mo. Magbasa tayo ng mga comment, mga kababayan. Ang tibay ni Aling Marie, siya pa yung matapang na magsasampa ng kaso. Cyberbullying daw. Ginagamit lang daw ni Aling Marie ang kanyang kalayaan sa pagpapahayag. Aba, Aling Marie, mukhang nakakalimutan niyo po na merong hangganan po ang ating kalayaan sa ating pagpapahayag ng ating mga opinyon. Aling Marie, mukhang hindi nyo alam yung palatuntunan, Aling Marie. Mukhang mababa ang inyong kaalaman. Yung freedom of expression natin, yung pagbibigay natin ng mga opinion, kung ano man ang naisin natin, may hangganan po yan, Aling Marie. Pero kung ito'y paninira na, Aling Marie, meron kayong haharaping kaso dito, Aling Marie. Mukhang nakakalimutan nyo po yan, Aling Marie. Wait lang, magbasa tayo ng mga comment nyo dito. Mukhang si Aling Marie, matapang si Aling Marie. Tignan natin mga comment dito. Siya pa yung may ganang magkaso daw Tignan natin. Eto, mga kababayan, babasahin ko lang po sa inyo. Eto, galing po kay Anthony Peralta, B70, 5 hours ago. Aling Marie, mag-iingat po kayo sa pagbibitaw mo ng salita. Walang batayan at ebidensya. Baka kasuhan ka ng mga INC. Baka mag-Philippine tour ka, Aling Marie, or manggubat tulad ni Labrador. Bago ka mag-content na ganyan, magpakita ka ng ebidensya. Yung katulad mo lang
na makikitid ang utak ang maniniwala sa'yo. O Aling Marie, ang maniniwala lang sa'yo yung gaya mong makikitid ang utak. Dahan-dahan ka sa pananilita mo. Aling Marie, baka magsisi ka. Pag ikaw ay nadimanda, walang iyakan ha. O yari ka. Ang daming mga comment. Galing ito kay Yolnib Panyero. Nag-reply si Aling Marie. Boo! Aba, yabang ni Aling Maria. Huwag kayong ipokrita at ipokrito. Kailan lang kayo mga kulto? Aba, Aling Marie, tapang mo dito, Aling Marie. Sabi nung isa, saan ipakita mo para may batayan ka sa mga sinasabi mo, paratang lang yan sa'yo? Tinamaan ka, guilty. Aba, tapang ni Aling Maria. Mukhang, naku, Aling Marie, ang daming pinotaktika ng bash dito, Aling Marie, walang sumasang-ayon sa'yo. Aling Marie, matanda na po kayo, magpakabuti at magpakabait na po kayo, magbagong buhay na po kayo. Ito yung reply ni Aling Marie, mga kababayan. Nagbabasa tayo ng mga comment. LOL, aba, laugh out loud pa ito, Aling Maria. Ako pa ang tuturuan mo? Ikaw? Kayo itong ginawang tanga ng simbahan nyo? Aba, ginawa daw kaming mga tanga ng aming simbahan, ng aming namamahala. At hindi mo, Aling Maria. Bukang ikaw lang yung may utak sa iyong pananaw. Mga usbaw, aba, pangaralan mo ang sarili mo na maging tanga. Na wag maging tanga. Pati kami, dinamay nyo sa katangahan nyo. Aba, mga kababayan at mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga kapatid. Mga tanga daw tayo. Mga kababayan at mga kapatid, mga tanga daw kaming mga iglesia ni Kristo. Naku, yari ka, Aling Marie. Basahin pa natin. May nag-ano dito. May nag-comment. Mirlo Gaanan, sabi niya. Mga uto-uto ang follower ni Aling Marie. Malaki naman ang sahod mo sa YouTube, Aling Marie. Ito ang comment niya. Uto-uto. Uto, ang mga katulad mo, nagkomento ka pa nga. Aba, ang tapang ni Aling Marie, sumasagot. Ikaw nga ang uto-uto, bakit narito ka? Aba, Aling Marie, sumasagot ka talaga. Eto mga kababayan, no. Ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Sabi ni Aling Marie, yung sagot niya. Ikaw yung nakikisaw-saw. Ikaw lang naman yung tao na pag sinabing kumain ng ebak, kakain nga kasi sinusudsuran hawak sa leeg. Ha ha ha. Kahit gusto makawala, hindi makawala, paano mangmang? Aba, sinabihang mangmang ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Aling Marie, grabe ka. Aling Marie, ano na, Aling Marie, anong nakain mo? Sinapian ka rin ba ng masamang espiritu para usigin kaming mga Iglesia ni Cristo at bastusin ang aming namamahala, Aling Marie? Gusto mo talagang gumaya kay Epifanio Labrador? Ayari ka, Aling Marie. Paano, Aling Marie, kung sampahan ka talaga ng kaso dito, Aling Marie? Napakarami pong mga kapatid. Marami pong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na mga abogado na nakakaalam ng batas, Aling Marie. Paano pag buong Iglesia ni Cristo sa buong bansa, sampahan ka ng patong-patong na libel case na magagaya ka kay Epifanio Labrador na matagal lang nagtatago sa batas na hindi makababa kahit man lang makabili ng sardinas at 3-in-1 na kape ay hindi na magawa. Aling Marie, nagtatago sa batas ito sa bundok at nagkakasakit na po ito ng malaria na kinapitan po ng kung ano-anong sakit, takot na harapin yung batas. Aling Marie, baka magaya ka kay Epifanio Labrador. Kaya Aling Marie, may payo ako sa iyo bilang Iglesia ni Cristo.
kami po, mapagpatawad po kami, Aling Marie. Inihiling po namin na magpakatino po kayo. Magpakabait na po kayo, Aling Marie. Matanda na po kayo. Ilang taon na ba kayo, Aling Marie? Sa mukha nyo po, mukhang 80-year-old na po kayo, Aling Marie. Anong gagawin natin pagka nakulong po kayo, Aling Marie? Paano yan? Papakiinin lang po kayo ng gobyerno doon. Gagastusan pa kayo ng bigas doon, Aling Marie. Paano pag nakulong kayo, Aling Marie, sa ginagawa nyo? Kaya, Aling Marie, payo na lang po, magpakabait po kayo. Mamaya, baka patulan po kayo ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, baka makasuhan kayo, Aling Marie. Itikom ang bibig, Aling Marie. Gumawa ng mabuting bagay sa mundo. Huwag yung magmarites lamang kayo sa social media, Aling Marie. Maawa kayo sa pamilya nyo na ma-stress. Kasama yan sa ma-stress sa ginagawa nyo. Ma-stress dahil magbibigay po kayo ng problema sa pamilya nyo. Dahil sa ginagawa nyong paninira na wala namang legal basis. Aling Marie, sumagot kayo dito, Aling Marie. I'm calling your attention, Aling Marie. Sumagot ka po. Maglabas ka po ng matibay na ebidensya dito. Kung meron kang may pakita na ebidensya na magpapatunay na totoo ang mga sinasabi mo na pinaparatang mo sa Iglesia ni Cristo na may utang na bilyon-bilyon sa bangko, pag meron kang may pakita, Aling Marie, isa ako sa magbabatikos sa pamamahala. Kung merong may pakita kang matibay na ebidensya kung totoo, pero kung wala, Aling Marie, pasensya na po. Kung hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil na mangbatikos sa'yo. At pag sinampahan ka ng kaso dito, harapin mo ang kaso, Aling Marie. Ang dami pa niyang sinabi dito, mga kababayan. Marami pa siyang binanggit dito. Kung tatapusin po natin yung video, napakarami. Ano bang masasabi ng mga kapatid natin? Mga kababayan at mga kapatid. Lalong-lalo na po sa mga abogado na Iglesia ni Cristo. Sa mga nagkaso kay Epifanio Labrador. Na itong si Aling Marie, magkakaso daw ng cyberbullying sa mga nang babash sa kanya sa social media. Pag kinumenta mo si Aling Marie na pinapayuhan mo, sasabihan ka ng baka nakakalimutan mo. Meron tayong human rights, ginagamit mo pa ang salitang karapatang pantao. Aling Marie, hindi masama na gamitin ang karapatang pantao pero ilalagay mo ito sa lugar, Aling Marie. Gaya nga ng sinasabi ko sa iyo, kung meron kang babanggitin na mga salita na ikakasira ng isang tao o personalidad, may batayan ka na kaya mong idepensa ang sarili mo pagka dinaan ito sa demandahan, dinaan ka sa kasuhan, masasagot mo ito ng klaro at detalyado na hindi ka lamang isang marites sa social media na ginagaya mo ang idol mo na si Epifanio Labrador na ngayon ay nagtatago sa batas. Tinataguan niya ang mga patong-patong na mga kaso na hindi niya kayang harapin. Sabi ko nga sa'yo, pinatawag po siya ng husgado. Pinatawag po siya ng hukuman. Hindi siya nakapunta. Anong sunod nun? Siyempre, warrant of arrest. Ang tigas ng ulo pinatawag para magkaroon ng usapan, mediation. Para kung sakali na humingi siya ng apology, paumanhin, hindi niya na uulitin, nahihingi siya ng tawad sa buong mga kapatid, sa buong Iglesia ni Cristo, na gawa-gawa lamang ito, hindi sumipot pati yung abogado ni Epifanio Labrador na pinagyayabang niya
na marami daw siyang pera na meron siyang pangbayad ng abogado. Di Campanilla din daw. Di ba nabanggit niya yan sa kanyang video? Sige, 1,000,000 na libel case, kayang-kaya ko yan. Harapin ko yan, akala nyo kayo lang ang may abogado. Nagyayabang pa O Aling Marie, paano yan pagka nakasuhan ka? Anong gagawin mo, Aling Marie? Anong gagawin mo, Aling Marie, pagka pinatulang ka ng mga kapatid? Mapapatunayan mo ba ang sinasabi mo, Aling Marie? Mag-comment po kayo, mga kababayan. Gustong sumikat ni Aling Marie di ko na nga pinapansin ito, mga kababayan marami lang nagsasabi sa atin na the wonders. Itapik mo nga sa vlog mo si Aling Marie. Mukhang gustong sumikat Ayaw tumigil at itikom ang bibig yan, Aling Marie. Lalo kang sisikat ngayon, Aling Marie. Malamang, sisikat ka talaga kasi maglilibot ka sa buong Pilipinas Lilibutin mo ang buong Pilipinas dahil sa mga kaso na ikakaso sa'yo. Mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, inalakay ko po ito para sabihin sa inyo na itong si Aling Marie ay isang marites lamang din na gaya ni Epifanio, na gumagawa lang din ito ng pag-uusapan na gusto niyo sumikat para kumita din ng pera. Nakita niyo naman may mga kinakampihan ito Di ba? Kinakampihan niyo yung kabila. Kung isa kang tunay na makabayan, Aling Marie, wala kang kakampihan dyan. Lalong-lalo ng pamamahala. Dinadawit mo sa mga utang-utang na yan. Linggo-linggo nagpapatayo ng kapilyang pamamahala. Sa Johnsonville, doon sa Connecticut sa Amerika, isang simbahan ng Katoliko, binili ng Iglesia ni Cristo para may masambahan ang mga kapatid doon. Ganyan po nagmamalasakit ang aming namamahala sa mga kapatid na ang laging iniisip yung kabutihan at kaayusan ng pagsamba. Tignan nyo, dahil yung lugar na yun isang malamig na lugar. Magkano ang pinangbili doon? $1.8 million. Isipin mo, halos $2 milyong ang pinangbili doon sa property. Tapos sasabihin mo may utang sa bangko na hindi makaalis-alis ang namamahala sa pamilya Duterte dahil may utang na loob. Isipin mo, kinasangkapan pa si Duterte daw para makautang ang pamamahala. Isipin mo, mga kababayan, sa mga bangko na sinasabi nito. Ngayon, Aling Marie, nasupalpal ka ngayon. Napakaraming ginagawa ang Iglesia ni Cristo. Tumutulong po sa mga mahihirap. Nagbibigay ng mga pangangailangan na mga pabahay, mga pagkain, lalong-lalo na sa bansang Afrika, sa kontinente ng Afrika. Napakalaki ang Afrika. Tinutulungan ng mga Afrikano. Mga nasunugan sa Amerika, yung mga sa Hollywood, tinulungan ng pamamahala, kinalinga po sila. Tas sasabihin mo, may utang ang Iglesia ni Cristo na 8 billion. Isipin mo, paano makakagawa ang pamamahala ng mga ganyang gawain? Nagpapatayo ng mga kapilya, mga ministro na pinapadala sa iba't ibang dako. Saan kukuha ng tulong para paganahin o magtalaga ng mga ministro sa mga bawat bansa. Isipin mo, ginugugulan niya ng malaking halaga, Aling Marie. Ginugugulan niya ng malaking salapi. Pag lumang kapilya, pinapaayos. May nakita ka bang kapilya ng Iglesia ni Cristo na nakalaylay ang kisame? May nakita ka bang kapilya na madumi? May nakita ka bang kapilya na nilulumot sa kalumaan? Wala po, Aling Marie. Dahil every buwan, di ko eksakto. Basta
kada buwan po may maintenance po ang kapilya. Wala kang makitang tumutulong ay butas ng kisame na makita mo na tumutulo yung ulan. Wala kang makitang vandalism. Wala kang makitang nakatabinging kapilya. Kasi pinaglalaanan niya ng pamamahala. Gusto ng pamamahala na pag sumambay yung mga kapatid, maayos ang kapilya. Walang kapilya na walang ilaw. Buwan-buwan nagbabayad ng Meralco. Yung ibang mga reliyon, nagre-renta lang ng isang lupain. Nagre-renta ng building para pagsambahan nila. Pero ang Iglesia ni Cristo, property po ng Iglesia ni Cristo yan. Bumibili ng mga lupain. Mga simbahan ng Katoliko pa. Isipin mo. Sasabihin mo, may utang ang Iglesia ni Cristo. Pahiya ka ngayon, Aling Marie. Pahiyang-pahiya ka sa sarili mong kalokohan. Ano pa, Aling Marie? Nakita mo naman, binabalita sa mga mainstream media pagka may mga kalamidad. Sino unang kumukup-kup sa mga nasalanta ng kalamidad? Iglesia ni Cristo. Sasabihin mo, may utang ang Iglesia ni Cristo. Pati Philippine Arena, sinasabi mong may utang na 1 bilyon. Nakasanla ang mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ikaw, Aling Marie, ang bunganga mo, tigil-tigilan mo yan. Sabi ko nga sa'yo, totoo ang sabi nung nag-comment sa'yo. Nasa huli ang pagsisisi. Wala sa una. Kasi malamang ma-stress ka niyan, Aling Marie. Baka maubos yung sahod mo sa YouTube. Aling Marie, alam ko ngayon sahod na naman. Sahod na naman sa YouTube. Malaki ng sahod mo, Aling Marie. Baka maubos yan. Pinagyayabang mo yan. Ito, Aling Marie ha, sinasabihan lang kita bilang pagmamahal ng isang Pilipino. Bilang Iglesia ni Cristo kami magpatawad. Kami po yung nagpapatawad, Aling Marie. Kaya yung ginagawa mo, tigil-tigilan mo yan, Aling Marie ha. Mamaya patulang ka ng mga kapatid, demanda ka. Kaya mga kababayan at mga kapatid, yan lamang po ang aking bahagi. Sana po naintindihan po ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po itong mga marites na mga vlogger na ito. Aling Marie, Epifanio Labrador, at mga iba pang mga vlogger na naninira po sa Iglesia ni Cristo. Kailangan pag nagsabi kayo, may basehan kayo. Pag wala, sagutin nyo na lamang yung mga kaso nyo sa korte. Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan at mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay dito. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid sa buong Iglesia ni Cristo, sa buong mundo. Kung ginagawa ko po, mga kababayan at mga kapatid, isa lamang pagdepensa sa mga paninira ng mga vlogger na ito. Hindi po ako nandito para kumita sa YouTube. Kung kikita man ako, bonus na lang po yun. Kung hindi, salamat din po. Ang gusto ko lamang po maipakita ko po ang pagmamahal ko po at pagrespeto ko po sa namamahala. At bilang Iglesia ni Cristo, isa po akong bahagi ng katawan ng Iglesia ni Cristo. Dahil si Cristo ang ulo ng Iglesia ni Cristo na naglagay po ng pamamahala dito sa lupa sa pamamagitan ni Ka Eduardo Manalo. Yan po ay aming ginagalang. Siya po ang nagsisilbing magulang po namin. Na basta sabihin nila kami susunod. Lalong-lalo na po itong darating na eleksyon. Kung ano ang sasabihin nila, sila po ang nakakaalam ng mabuti para sa amin. Susundin po namin kung sino po ang pagkaisahan dito. Manalo, matalo, okay lang po yun. Basta ang nasunod, ang pagkakaisa, nasunod po ang doktrina na sinusunod po namin sa Iglesia ni Cristo. Nasunod po namin ang pamamahala.
nasunod po namin ang utos ng Panginoong Diyos. Salamat po ng marami mga kababayan at mga kapatid. Mabuhay po. Once again, ako po si The Wonders sa Philippines na laging nandito. Pagka may katwiran po, ipaglalaban po natin. Lalo na po, ipaglalaban po natin ang ating pananampalataya sa mga yumuyurak at bumabastos po sa mga kapatid at sa ating namamahala. Mabuhay po.